Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV, patay ang isang construction worker matapos matumbahan ng puno sa Cagayan de Oro City. Cecil, kumusta ang investigasyon sa insidente? Wala raw nakikitang foul play ang pulisya sa nangyari. Inako naman ng kumpanyang pinagtatrabahuan ng biktima ang gasto sa pagpapalibing at pangangailangan ng kanyang mga naulila. Yan at iba pang may init na balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nasa kalagitnaan ng break time ang isang construction worker kasama ang mga katrabaho niya sa Cagayan de Oro City nang matumbang isang malaking puno. Tumama ito sa ulo ng lalaki. Idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Walang nakikitang foul play ang pulisya sa nangyari. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kumpanyang pinapasukan ng biktima. Nauna na nilang sinabi sa pulisya na handa silang akuin ng mga gastusin sa pagpapalibing at pangangailangan ng pamilya ng biktima. Matinding trauma ang idinulot ng pambubugbog ng grupo ng lalaki sa Lapu-Lapu, Cebu sa isang binatilyong 15 anyos na ayaw nang bumalik sa paaralan. Kinumpirma ng prinsipal ng eskwelahan na grade 10 student nila ang biktima at ang isang itinuturong sangkot. Pero hindi raw umano sumali ang grade 10 student sa pambubugbog. Malayo rin sa paaralan ang lugar kung saan nangyari ang insidente. Nag-advise na sa atong city director nga after sa assessment, tanaw nila na anay magtapok-tapok na. Ato ginambutangan na kay considering dali ra man guna pila na ka oras manggawas sa mga batanon kay diha man kasagaran ng suya-suya ba. Hihilingin daw ng magulang ng 15 anyos na biktima na gawing modular ang pag-aaral ng anak. Naabutan din ng GMA Regional TV ang ina ng isa sa mga kabataang sangkot na humiling din sa principal na gawing modular learning ang kanyang anak habang nasa home care facility. Tutod na po. Emosyonal at hindi makapaniwala ang may-ari sa sinapit ng kanilang Siberian Husky na aso. Nakalabas umano ito sa kanilang bahay sa barangay Sinaha, Belison, Antique. Makalipas ang ilang araw, natagpuan na lang nila ang kanilang alaga sa barangay Concepcion na wala ng buhay. May mga sugat na pinaniniwalaang dahil sa pananaga at pananalaksak. Kung agay na kuntana, ginakwat ko ang kahig, ginakwat tapos ang kahig na, ay kuntana tuod. Tapos kariyan, paglantaw naman sir, ang sunog ay likod na sampiyak, may labo sa likod, kag ginbalbal ulo na nga pusa na ulo na sir, kag ulbo mata na. Ang titintayabaw niya, huwag gipatay ginandabaayam ko. Nakatanggap umano sila ng impormasyong may hinabol na aso ang mga tanod ng barangay Concepcion. Ngunit itinanggi ng mga barangay opisyal na sila ang may kagagawa nito. Makikipag-ugnayan daw ang may-ari ng aso sa pulisya para sa investigasyon. Nag-alok din siya ng pabuyang 10,000 pesos para sa makakapagbigay sa kanila ng impormasyon. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.